Isipin mong iminulat mo ang iyong mga mata sa isang tipikal na lungsod sa Europa noong ika-14 na siglo at ang unang mapapansin mo ay ang amoy ng nabubulok na basura na tumatama sa iyong ilong ng napakalakas na parang gusto mong mabulunan. Ang mga kalye ay puno ng basura, dumi ng hayop at tao na humahalo sa mga tirang pagkain at ang hangin ay napakakapal at mabigat kaya't halos imposibleng huminga ng walang patuloy na pagduduwal. Ang amoy na ito ay hindi nawawala araw o gabi, taglamig o tag-araw dahil walang sistema ng dumi sa alkantarilya at lahat ng itinatapon ng mga tao ay naiiwan na nabubulok sa ilalim mismo ng mga bintana ng kanilang mga bahay. Ang isang modernong tao ay hindi tatagal kahit 5 minuto sa ganitong mga kondisyon, sila ay magsusuka sa isang hininga lamang, ngunit ang mga taong bayan noong medieval ay nabuhay sa impyernong ito sa buong maikling buhay nila, walang alam na iba pa. Ang mga lungsod noong medieval ay walang mga palikuran gaya ng pagkakakilala natin sa kanila. Ang mga tao ay direktang nag-aalis ng dumi sa mga lansangan, sa mga espesyal na hukay sa mga patio o basta na lang naglalabas ng laman ng kanilang mga palayok mula sa mga bintana sa ikalawang palapag. Sa maraming lungsod, kaugalian na sumigaw ng babala bago ibuhos ang laman ng palayok sa mga ulo ng mga dumadaan, ngunit hindi lahat ay sumusunod sa kaugaliang ito at ang mga tao ay regular na binubuhusan ng dumi. Ang mga kalye ay naging bukas na mga imburnal kung saan umaagos ang mga tunay na ilog ng dumi ng tao na hinaluan ng dugo mula sa mga tindahan ng karne at nakalalasong dumi mula sa mga tagatina at mangkukulam. Ang mga mayayamang mamamayan ay nagsusuot ng mga espesyal na matataas na talampakan na gawa sa kahoy upang maiwasan ang pagkalunod sa putik na ito, habang ang mga mahihirap ay simpleng naglalakad ng walang sapin sa dumi na nagkakaroon ng mga impeksyon at mga parasito habang buhay. Ang mga daga ay talagang nasa lahat ng dako sa mga lungsod noong medieval, sa mga bahay, sa mga kalye, sa mga simbahan, sa mga panaderia, at napakarami nila kaya't ang mga residente ay sumuko na sa pagsisikap na kontrolin ang mga ito at sumuko na lamang sa mga ito. Ngunit ang mga daga ay malayo sa kanilang mga kapitbahay lamang, ang mga tao ay nag-aalaga ng mga baboy, kambing, manok, at pato sa kanilang mga sala na ilang metro kwadrado lamang ang laki dahil natatakot sila sa pagnanakaw at walang hiwalay na tirahan para sa mga alagang hayop. Ang mga baboy ay natutulog sa tabi ng maliliit na bata sa sahig, ang mga manok ay tumatay mismo sa mga mesa at ang mga kambing ay ngumunguya ng kahit ano na nagkakalat ng hindi kapani-pani, walang amoy at isang malaking bilang ng mga mapanganib na parasito sa buong bahay. Ang mga hayop ay mas mabilis na nakakahawa ng mga nakamamatay na sakit sa pagitan ng mga tao kaysa sa anumang virus, ngunit ang mga residente noong medieval ay hindi alam ito at patuloy na natutulog tuwing gabi na yakap ang kanilang maruruming alagang hayop. Ang tubig sa mga lungsod noong medieval ay napakarumi at kontaminado ng mapanganib na bakterya, kaya ang pag-inom nito ay halos garantiya ng kamatayan mula sa dysenterya, kaya ang mga tao ay umiinom ng serbesa at alak mula madaling araw hanggang gabi. Kahit ang maliliit na bata ay nagsisimula sa kanilang araw na may isang malaking tasa ng mahinang serbesa dahil ang proseso ng fermentasyon ay pumapatay sa karamihan ng nakamamatay na bakterya at ginagawang mas ligtas ang inumin kaysa sa tubig sa ilog na hinaluan ng dumi. Ang mga manggagawa at artisan ay tumatanggap ng hanggang 5 litro ng serbesa sa isang araw bilang isang mandatoryong bahagi ng kanilang sahod, habang ang mga monghe sa mga monasteryo ay mahinahong umiinom ng 3 hanggang 4 na litro sa isang araw na itinuturing itong isang ganap na normal na bahagi ng buhay. Ang patuloy na banayad na pagkalasing ay naging pamantayan para sa sino mang naninirahan sa lungsod noong medieval dahil ang pagiging matino sa mga kondisyong ito ay literal na nangangahulugan ng isang mabagal at masakit na kamatayan mula sa pagkalaso ng kontaminadong tubig. Ang mga lungsod noong medieval ay itinayo sa loob ng matataas na pader na pinatibay upang protektahan laban sa mga kaaway, kaya't ang bawat metro ng espasyo ay limitado at ang mga bahay na gawa sa kahoy ay literal na mahigpit na pinagdikit-dikit na kahit isang bata ay hindi makadaan sa pagitan ng mga ito. Ang mga kalye ay napakakitid kaya't ang dalawang matanda ay hindi makakadaan ng hindi idinidiin ang kanilang likod sa pader at ang mga itaas na palapag ng mga bahay ay nakasabit sa mga ibabang palapag, halos ganap na nakaharang sa liwanag ng araw kahit na tanghali. Ang buong pamilya na may 8 hanggang 10 katao na may iba't ibang edad ay nakatira sa isang masikip na silid, 10 metro kwadrado lamang ang laki, natutulog ng magkakasama sa isang maruming banig na dayami na puno ng kuto, pulges at surot. Ang dumi at alikabok ay naipon sa loob ng ilang buwan sa mga sulok at sa sahig dahil ang malinis na tubig ay labis na hindi sapat kahit para sa pag-inom at pagluluto, lalo na ang paghuhugas ng sahig. Ang mga tao ay literal na naninirahan sa isang makapal na patong ng kanilang sariling dumi na hindi kailanman ganap na naalis. Ang mga mapaminsalang sunog sa mga lungsod noong medieval ay nangyayari araw-araw dahil ang lahat ng mga bahay ay gawa sa tuyong kahoy at dayami at sa loob ng bawat bahay, ang mga bukas na apoy para sa pagluluto at 12-12 ng mga kandila para sa pag-iilaw ay patuloy na nasusunog.
Ang isang pabaya na nabaligtad na lamparang langis o isang nahulog na kislap mula sa kapuyan ay maaaring magpatuyo ng isang buong blok ng lungsod at maging itim na abo sa loob ng isang oras dahil ang mga bahay na kahoy ay siksikan kaya't ang mga apoy ay agad na lumipad mula sa isang bubong patungo sa isa pa. Sa malalaking lungsod sa Europa noong panahong iyon, ang mga mapaminsalang sunog ay nangyayari ng ilang beses bawat taon, naganap na nasusunog ang kalahati o kahit 2/3 ng lahat ng mga gusali, pagkatapos nito ay muling itinayo ng mga nakaligtas at ang proseso ay nauulit muli. Walang mga organisadong bumbero, lahat ay pinapatay ang apoy gamit ang mga balde ng maruming tubig mula sa mga kalapit na balon, ngunit mas madalas, ang mga tao ay tumatakbo lamang upang iligtas ang kanilang mga anak at mahalagang bagay, walang pag-asa na iniiwan ng iba na masunog sa lupa. Ang mga tindahan ng karne at mga bahay katayan sa mga lungsod noong medieval ay kabilang sa mga pinakakakilakilabot at nakakatakot na mga lugar kung saan kinakatay ng mga magkakatay ang napakalaking bangkay ng mga baka at baboy sa bukas na kalye, ang mainit na dugo ay dumadaloy sa malalawak na sapa sa kalsadang bato. Ang lahat ng mga lamang loob ng mga kinatay na hayop, mga putol na ulo, mga kuko, at mga kinagat na buto ay basta na lamang itinatapon sa lupa kung saan sila ay sikim na nilalamon ng mga grupo ng mga asong gala, baboy, at libu-libong daga na lumilikha ng isang tunay na kasuklam-suklam na piging sa paligid ng mga tindahan. Sa init ng tag-araw, ang lahat ng mga nabubulok na labi at mga nabubulok na piraso ng karne ay lumikha ng isang napakasamang amoy na sinubukan ng mga tao na iwasan ang mga kwadra na magkakatay, ngunit ito ay halos imposible sa masikip na lungsod noong medieval. Ang malagkit na dugo ay mabilis na sumipsip sa nakaimpake na lupa, permanenteng nagmamantsa sa mga bato at mga countertop na kahoy, habang ang mga magkakatay mismo ay nagtatrabaho ng walang sapin sa paa buong araw sa kasuklam-suklam na putik na ito, hindi man lang iniisip ang mga nakamamatay na impeksyon na kanilang ikinakalat sa buong lungsod. Ang bawat naninirahan sa isang lungsod noong medieval ay palaging may dalang kuto, pulges, surot, at iba pang masasamang parasito sa kanilang mga katawan. Ito ay naging pangkaraniwan at nakagawian na kaya't dinudurog lamang ito ng mga tao gamit ang kanilang mga daliri habang nag-uusap ng walang kahihiyan. Kahit ang mga mayayamang babaeng maharlika mula sa mataas na lipunan ay umuupan ng mga katulong na gumugugol ng ilang oras bawat araw na sistematikong nagsusuklay sa kanilang mahabang buhok upang maghanap ng kuto at lisa, ngunit ang ganap na pag-aalis ng mga parasitong ito ay talagang imposible. Ang mga ospital at infirmary noong gitnang panahon ay hindi mga lugar ng paggamot at paggaling, kundi mga lugar ng mabilis at masakit na kamatayan. Ang mga may sakit ay simpleng nakatambak ng 3 o 4 sa isang makitid at maruming kama, kung saan hindi maiiwasang mahawa nila ang isa't isa ng bawat posibleng sakit. Ang mga doktor at manggagamot ay hindi kailanman naghuhugas ng kanilang mga kamay sa pagitan ng mga pagsusuri gamit ang parehong maruruming instrumento sa lahat, at ang pangunahing paraan ng paggamot ay itinuturing na malawakang pagdurugo na lalong nagpapahina sa mga may sakit at nagpapabilis sa kanilang hindi maiiwasang kamatayan. Para sa sino mang babaeng nasa medieval na panahon, ang pagbubuntis at panganganak ang pinakamapanganib na loterya kasama ang kamatayan, kung saan ang bawat kasunod na panganganak ay malamang na maging ang kanyang huli. Humigit kumulang 1 sa 3 o 4 na babae ang namamatay dahil sa panganganak o sa malulubhang bunga nito. Ang mga panganganak ay palaging inaasikaso ng mga komedrona na hindi nakapag-aral at walang anumang pagsasanay sa medisina, na hindi kailanman nagugas ng kanilang mga kamay bago magtrabaho, gumagamit ng maruruming basahan upang panasan ang kanilang sarili, at hindi man lang nauunawaan ang mga pinakapangunahing prinsipyo ng anatomiya at pisyolohiya ng tao. Kung ang sanggol ay maipit sa kanal ng panganganak o ang panganganak ay naging lubhang mali, ang ina ay mamamatay ng dahan-dahan sa matinding paghihirap sa harap ng lahat, dahil ang mga doktor ay nagsasagawa lamang ng mga cesarean section sa mga patay na babae upang kahit papaano ay mailigtas ang sanggol at magkaroon ng oras upang binyagan ito bago mamatay. Ang mga kakilakilabot na impeksyon pagkatapos ng panganganak at pagkalason sa dugo ang pumatay sa karamihan ng mga babaeng mahimalang nakaligtas sa panganganak mismo, dahil ang konsepto ng sterility ay hindi umiiral at lahat ng dumi at kontaminasyon ng lungsod noong medieval ay napunta sa mga bukas na dumudugong sugat. Sa bawat 10 sanggol na ipinanganak, 4 o 5 lamang ang nabubuhay hanggang sa edad na 5 sa pinakamabuting kalagayan. Ang iba ay hindi maiiwasang mamatay dahil sa iba't ibang sakit, patuloy na gutom o mga aksidente sa masikip na tahanan. Maraming mga magulang ang sadyang umiwas sa pagpapangalan sa kanilang mga bagong silang na sanggol sa mga unang ilang buwan ng buhay. Alam na alam nila mula sa kanilang karanasan na napakataas ng posibilidad na ang bata ay hindi mabubuhay hanggang sa edad na 1 taon, at ayaw nilang maging masyadong emosyonal. Ang maliliit na bata ay regular na namamatay dahil sa simpleng pagtatae, banayad na sipon, aksidenteng pagkahulog sa malalalim na balon at mabahong mga cesspool, paso mula sa bukas na apoy, at simpleng pagkadurog hanggang mamatay ng mga alagang hayop sa isang masikip na silid sa gabi. Ang pagkamatay ng isa pang maliit na bata ay isang karaniwan at madalas na pangyayari, kaya't inililibing sila ng mga pamilya ng walang gaanong seremonya sa mga libingan at halos agad na sinubukang magbuntis ng isa pang anak para lamang matiyak na kahit isa sa mga bata ay mabubuhay hanggang sa pagtanda.
Nang ang salot na bubonic ay kumalat sa mataong Europa noong kalagitnaan ng ika-14 na siglo, ang mga lungsod na dati nang nakakatakot noong medieval ay agad na naging tunay na impyerno sa mundo, kung saan ang makikipot na kalye ay literal na puno ng mga nabubulok na bangkay at ang iilang nabubuhay ay hindi pisikal na kayang ilibing ang lahat ng patay. Ang nakakatakot na salot ay pumatay ng mga tao nang napakabilis na isang umaga ay madyagising ang isang tao na ganap na malusog at alerto para lamang matagpuan ang kanilang sarili sa kakilakilabot na paghihirap pagsapit ng gabi na may napakalaking itim na bubaw na kasing laki ng mansanas sa kanilang mga leeg, kilikili at singit. Sa loob lamang ng 3 kakilakilabot na taon, ang epidemya ng salot ay walang awang nilipol ang humigit kumulang 1/3 ng buong populasyon ng Europa, mahigit 25 milyong buhay. Ang buong malalaking lungsod ay ganap na inabandona at nabawasan ng populasyon at ang iilang nakaligtas ay literal na nabaliw sa walang hanggang takot at hindi matiis na kalungkutan. Lubos na nabigo ang mga tao na maunawaan ang tunay na sanhi ng epidemya at sa kanilang kawalan ng pag-asa, sinisi ang pagkalat ng salot sa mga Hudyo, mangkukulam, at ketungin, organisadong masa, brutal na program at pampublikong pagbitay sa mga inosente, ngunit ang kakilakilabot na salot na ganap na walang pakialam ay patuloy na sistematikong pinapatay ang lahat ng tao nang walang anumang diskriminasyon. Ang karaniwang araw ng trabaho para sa isang simpleng artisan o manggagawa noong medieval ay tumatagal mula madaling araw hanggang paglubog ng araw, 14 hanggang 16 na oras bawat araw sa tag-araw at 10 hanggang 12 oras sa taglamig, 7 araw sa isang linggo na halos walang pahinga. Ang mga batang-bata ay nagsimulang magtrabaho ng full-time sa edad na 6 o 7, kasama ng mga matatanda, nagdadala ng mabibigat na balde ng tubig, nagpapaikot ng mga gilingang bato sa mga hill ingen hanggang sa mapagod, tumutulong sa kanilang mga magulang sa kanilang mga pagawaan, at walang sino man ang nakaisip sa kalupitan o pagsasamantalang ito sa paggawa ng mga bata. Gumugugol ang mga artisan ng buong araw sa paghinga ng nakalalasong alikabok ng bato sa kanilang mga pagawaan. Ang mga tagatina ay unti-unting nalalaso ng mga mapanganib na kemikal at mabibigat na metal, at ang mga panday ay regular na dumaranas ng malubhang paso at pinsala mula sa mainit na metal, at lahat ng ito ay nangyayari ng walang anumang kabayaran, insurance, o sapat na medikal na paggamot. Kung ang isang tao, dahil sa sakit o malubhang pinsala, ay hindi na makapagtrabaho ng buo at kumita ng ikabubuhay, mabilis siyang mamamatay sa gutom at kahirapan sa mga lansangan dahil walang mga pensiyon, sick leave, insurance, o tulong panlipunan ng estado. Sa pagsisimula ng dilim, ang mga lansangan ng lungsod noong medieval ay agad na naging mapanganib na teritoryo para sa mga magnanakaw at mamamatay tao dahil walang ilaw sa kalye, kakaunti ang mga gwardya ng lungsod, at ang mga lokal na batas ay opisyal na nagpapahintulot sa pagpatay sa sinumang estranghero na hindi tumugon sa malakas na ulan pagkatapos ng curfew. Ang mga magnanakaw, rapist at mga walang pusong mamamatay tao ay halos walang parusa tuwing gabi dahil ang pagpapatunay ng anumang bagay ng walang mga saksi ay lubos na imposible, walang mga pamamaraan ng pagsisiyasat, at ang karamihan sa mga krimen na nagawa ay nanatiling walang kalutasan. Gayunpaman, ang ilang mga kriminal na nahuli sa akto ay pinatay sa pinakapubliko at napakalupit na paraan, mga bali na buto sa manibela, pinaghati-hati ng buhay ng mga kabayo, dahan-daang sinusunog ng buhay sa tulos, lahat ng ito ay naging sukdulang libangan para sa mga naninirahan sa lungsod sa lahat ng edad. Napakaraming tao ang dumalo sa mga pampublikong pagbitay, kasama ang kanilang buong pamilya at maliliit na bata. Ang mga nagtitinda sa kalye ay masiglang nagbenta ng pagkain at murang alak sa tabi mismo ng plancha. Ang mga kapwa-palad na nahatulan ay maaaring sistematikong pahirapan ng maraming oras upang ang mga taong nagtipon ay masiyahan sa madugong palabas ng pagpapahirap at paghihirap hanggat maaari. Ang karaniwang dieta ng isang karaniwang naninirahan sa lungsod noong medieval ay napakakaunti at nakakabagot araw-araw, magaspang na itim na tinapay, manipis na lugaw na gawa sa tubig, minsan ay kaunting ines ng isda o matigas na karne, at halos lahat ng ito ay kalahating bulok o makapal na natatakpan ng berdeng amag. Ang tinapay ay inihurno mula sa mura at magaspang na harina na palaging naglalaman ng mga mapaminsalang dumi tulad ng sop, dinurog na chalk, at maging ordinaryong lupa para sa timbang. Ang inihunong tinapay ay iniimbak ng ilang linggo ng walang refrigerator hanggang sa ito ay maging kasing tigas ng bato at ganap na berde mula sa isang makapal na patong ng amag. Ang karne at isda ay kailangang asinan ng maraming asin upang mapanatili ang mga ito sa anumang haba ng panahon, ngunit ang mahusay na asin ay napakamahal para sa mga mahihirap, kaya ang pagkain ay madalas na nagsisimulang mabulok at mabaho at kinailangan pa rin kainin, hugasan ng maanghang na pampalasa upang kahit papaano ay matakpan ang talagang kakilakilabot na lasa ng nabubulok na karne. Ang mga sariwang prutas at gulay ay isang tunay na luho para lamang sa mga mayayaman, habang ang mga mahihirap, ang mga karaniwang tao, ay literal na hindi nakakakain ng anumang sariwa at berde sa loob ng maraming taon, na hindi maiiwasang magkaroon ng scurvy na may pagkawala ng ngipin, rickets na may baluktot na mga buto, at maraming iba pang malulubhang sakit mula sa isang kritikal na kakulangan sa bitamina.
Sa kabila ng lahat ng hindi matiis na kakilakilabot at takot na ito, ang mga lungsod sa medieval ay kahit papaano ay mahimalang nagpatuloy sa pag-iral at kahit na mabagal na lumago dahil ang mga tao ay walang alam na ibang paraan ng pamumuhay at taimtim na itinuturing ang mga napakalaking kondisyong ito na ganap na normal at natural. Ang katawan ng tao ay may tunay na hindi kapani-pani walang kakayahang umangkop kahit sa pinakamatinding mga kondisyon. Ang mga batang lumaki sa patuloy na karumihan at salot na ito ay nakabuo ng isang napakalakas na kaligtasan sa sakit laban sa ilang mga mapanganib na sakit na hindi mapapangarap ng mga modernong tao. Ang ilang mga tao na mahimalang nakaligtas sa isang lungsod sa medieval hanggang sa kanilang mga 20 ay naging napakalakas at tumigas sa pisikal at psikolohikal na paraan kaya't maaari silang mabuhay at magtrabaho ng mapayapa sa mga kondisyon na tiyak na papatay sa sinumang modernong tao sa literal na isang linggo. Ang mga lungsod ay nag-aalok sa mga ordinaryong tao ng maasahang proteksyon ng makapal na pader ng kuta mula sa patuloy na mga digmaan at pagsalakay, ang pagkakataong makipagkalakalan ng mga kalakal at makisali sa mga kumikitang kasanayan, kaya kahit na sa isang hindi matiis na impyerno, palaging marami ang itinuturing pa ring mas mahusay ang mahirap na buhay sa lungsod kaysa sa mahirap na buhay magsasaka sa nayon. Ang mga kakilakilabot na lungsod na ito noong medieval, kasama ang kanilang hindi matiis na mga kondisyon, ang siyang nagturo sa buong sangkatauhan na tunay na pahalagahan ang mayroon tayo ngayon, malinis na inuming tubig mula sa gripo, wastong sanitasyon, modernong medisina, ligtas at dekalidad na pagkain, at ang simpleng karapatang hindi mamatay ng masakit mula sa anumang gasgas o bahagyang sipon. Ang kakilakilabot at kakilakilabot ng mga kondisyon ng mga lungsod na ito noong medieval ang siyang nagtulak sa mga tao na mag-imbento ng mga sistema ng sanitasyon at supply ng tubig, magtayo ng mga maayos na ospital na may mga sinanay na doktor, lumikha ng mahigpit na mga batas sa kalinisan at kalusugan ng publiko, at sa wakas ay maunawaan ang direktang ugnayan sa pagitan ng dumi at mga nakamamatay na sakit. Sa tuwing maghuhugas ka lang ng iyong mga kamay gamit ang sabon, mahinaw ang uminom ng malinis na tubig diretso mula sa gripo o pupunta sa doktor na may anumang problema, siguraduhing tandaan ang isang mahalagang bagay, lahat ng ito ay lumitaw lamang dahil ang ating mga kapaspalad na ninuno ay nabuhay ng maraming siglo sa hindi matiis na impyerno at namatay ng milyon-milyon dahil sa sakit at karumihan. Tayong lahat ay nabubuhay sa isang tunay na paraiso ngayon kumpara sa kakilakilabot ng mga kondisyon ng mga lungsod noong medieval, ngunit maraming tao pa rin ang ganap na hindi nagpapasalamat sa mga simple at pangunahing bagay tulad ng malinis na tubig at gamot na noong madilim na panahon ay tila isang imposibleng pantasya mula sa malayong hinaharap. Kung interesado ka rito, mag-subscribe para hindi mo makaligtaan ang mga bagong episode. Pinapanatili namin itong maikli at diretso sa punto.